Alright, hello YouTube once again. At matagal-tagal tayong hindi nagkita at nagkarinigan dito sa YouTube. So ngayon ay papakita ko sa inyo ang isa nating nagawang project no nakarang last week. Ito ang tinatawag na audio compressor. Ito yung ginagamit natin sa ating audio cover. Mga cover song natin. So gumawa tayo ng sarili nating audio compressor based on the circuit dito. Ito yung pinaka circuit diagram niya, no? So lapit natin konti para makita natin. Ayan. So ayan. So explain natin kung paano nagwo-work tong audio compressor na to, no? Ito yung input. Dito natin ipapasok yung kuha tayo ng malinaw-linaw na pointer. So ito yung input galing sa audio preamp. And then meron siyang potentiometer na 50K. So ito yung, kung titignan nyo, dito yung pinaka audio input natin. Ito yung jack input. Ayan. Papunta yan dito sa, kung makikita nyo, ito yung pinaka yung red, itong white dumaan sa preamp. So mamaya papakita ko sa inyo yung preamp, no? Simple lang yung preamp nito. Dito muna tayo sa pinaka compressor. Ito yung input na makikita natin dito, 50K potentiometer, para makontrol yung input dito. Papasok dito ngayon sa op amp, and then meron siyang 47, not 47, 100K na bias, and then ito yung bias sa supply, no? Ang output niyan ay pumasok dito sa ito. Pagpasok niya rito sa 10K, and then mapapansin nyo naka-series yung 10K and 100K resistor para makompensate yung impedance nitong 1 meg ohm. Dito sa susunod na op amp ay kung makikita natin, parang buffer lang ang ano nito, walang amplification, no? Dito pumasok yung audio, and then ang out ng pinaka buffer na to pumasok ngayon dito sa gain control. Ito yung makeup gain, and then output. So simple lang, no? Parang bumaypass lang siya, no? Pero may nangyayari doon. Yung kumuha siya ng sumample siya ng input dito ngayon para dito sa kabilang op amp, and then nirectify niya. Ito yung pinaka gain control niya, yung 470K, and then nirectify niya. Ito ngayon ang magiging itong capacitor na to ay magiging ito yung release time nung compression, and then ito yung pinaka tawag dito, LED para sa compression. So ayan. So kinokontrol niya, wala dito yun, ano. Okay. So dito sa may kabilang schematic natin, makikita niyo yung saan na yan. Wait lang, Okay, nawala. Okay, eto. Dito sa isang schematic natin, dito sa may pinaka 1 meg ohm na resistor, ay doon nakakabit yung pinaka LDR, yung light dependent resistor. So hindi na lagay dito sa isang schematic natin, no? So kung titingnan mo, ito yung 1 meg na resistor.
dito nakatap yung LDR papuntang ground. So parang nakaparallel siya rito sa 1 meg. Ayan. Doon may tututok ngayon yung LED. Itong LED na to, ito, doon nakatutok sa LDR. So pagka pumapasok ng audio rito, isasample niya ngayon dito sa input, and then at the same time output yun. Input naman itong amplifier para dito sa LED. So yung output niya is constant. So depende dun sa pinaka tawag dito. Depende dun sa input natin, no, sa pagka-control. So kung titingnan natin, itong mga resistor na to ay surface mount. Ayan. So wala tayong ginamit na carbon resistor na nakatayo, ano. Kung papansin nyo, hindi tayo gumamit nung mga resistor na ordinary, no. So gumamit tayo ng mga surface mount na resistor. Kung titingnan natin, sa input, ito yung 47K, ito yung 10K, yan yung mga resistor. So nakahinang na siya mismo sa board. Ayan, ito yung isang resistor. And then yung mga capacitor natin is surface mount din. Katulad niyan. Ito yung diode. Yun. And then ito yung resistor na 22K. Ito naman yung mga filter input capacitor. Ito, ayan. Input capacitor. Meron pa isa dyan. Ito, ayan. 0.1. So 104 yan, no? 0.1 microfarad. At ito nga yung input, ito ang output. So yan. So ganyan lang kasimple, no? So para makita natin yung pinaka-compression niya, ipa-power up natin and then ko-connect natin dito. So maglilipat tayo ngayon ng audio interface para marinig natin yung pinaka audio nito, no? Okay. Hello, hello. Hello, hello. 1, 2. Check, check. Check. So ayan, so ngayon ay nakatap na ngayon itong audio compressor natin dito mismo sa board na to. So kung papansinin nyo, pagka lumakas yung audio ko, ito, tol.
Test. So, ayan. Ang compression ay makikita natin dito. Hello. 1, 2. 1, 2. 1, 2. So, nagko-compress na yung audio niya. Pagka sobrang lakas nung audio na pumapasok, ang mangyayari ay ile-level niya yung output. Katulad yan, yung mga peak ng audio ay kokontrolin niya based doon sa input nung output. Ayan. So, hello, hello. So, the more na lumiliwanag siya, the more na itong LDR na nakakonect dun sa 1K, sa 1 meg, ay nagkakaroon ng variation ng resistance. So, the more na malakas yung audio, hello, hello, the more na i-clip niya. Not clip naman, hindi clip, i-compress niya yung audio. So, kahit na gaano kalakas yung audio na ipapasok mo rito, so, mamimaintain niya yung output level. So, ayan. So, ayan. Simple compressor para sa mga vocal audio. So, kung lalagyan natin ng effects. Hello, test. 1, 2, 3. Check. Alright. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood.